Sa kabila ng kinaharap na kaso sa International Criminal Court, hindi nito natinag ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipanalo siya bilang alkalde ng Davao City. Ngunit makakaapekto ba sa kanyang proklamasyon ang kanyang kasalukuyang detensyon sa The Hague? Alamin yan sa report na ito. Isang araw matapos ang halalan 2025, ilang lokalidad na rin ang may maidedeklara ng panalo mula sa eleksyon. Ang Davao City nananatili pa ring balwarte ng mga Duterte, lalo na ngayong inaasahan na ang landslide win para sa dating Pangulo at ngayon nagbabalik bilang alkalde ng lungsod na si Rodrigo Duterte. Batay sa partial and unofficial results ng naging botohan hanggang nitong Martes ng hapon, liyamado pa rin si Duterte sa laban matapos ang higit kalahating milyong lamang mula sa nasa ikalawang pwesto sa listahan. Bukod kay Duterte, mayroon pang 4 na mga kumakandidato sa pagkaalkalde ng lungsod, kabilang na si dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles na pumapangalawa kay Duterte. Ang landslide win na ito ni Duterte tila hindi na questionable, lalo pa at ang Davao City ay pinamumunuan na ng pamilya sa loob ng 3 dekada. Sa kabila nito, wala pa rin tiyak na kasiguruduhan sa ngayon kung mahahawakan ba ni Duterte ang posisyon sa Davao City, lalo na ngayon na nananatili pa rin siyang nakapiit sa The Hague, Netherlands, 10,000 kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Matatandaan na noong 11 ng Marso, inaresto si Duterte sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng mga nasawi sa kampanya kontra droga. Makaraang maaresto, ipiniit si Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, kung saan niya na rin ipinagdiwang ang 80 kaarawan habang hinihintay ang confirmation hearing sa Setyembre. Sa kabila ng kaso at detensyon na ng nilinaw ng Commission on Elections na wala pa itong direktang epekto sa kandidatura ni Duterte. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, mananatili pa rin lehitimo ang kandidatura ng isang kandidatong may kaso hanggat hindi pa siya nako-convict. At sa kanyang pagkapanalo ngayong halalan, kinumpirma ng COMELEC na wala pang kahit anong utos para suspendihin ang proklamasyon ni Duterte kahit pa hindi nito personal na mauupuan ng pwesto dahil sa detensyon. Bago nito, inanunsyo na rin ni Vice President Sara Duterte na pinag-uusapan na rin ng kanilang kampo kung paano maaaring sumumpa ng kanyang oath si Duterte kahit na wala ito sa Pilipinas. Samantala, panalo rin sa eleksyon ng kanyang katambal ang bunsong anak ni si Sebastian Duterte na bumaba sa pagkaalkalde ngayong halalan. Inaasahan na sa ngalan ng kanyang ama, posibleng si Baste ang tumayong acting mayor ng Davao City. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.